Okay, part 2 ng parallel axis method. So, dito natin makikita na yung IMR squared. So, gagamitin natin yung parallel axis method para mapaigsi yung process. So, yung parallel axis method is merely yung kabuuan nung siya ay nasa center o yung isa sa origin o kung saan man siyang point plus kung ano yung IMR squared niya nung ginalaw siya. Okay? O nung gumalaw yung object, ano yon, ipa-plus mo yon, so yun yung parallel axis method. So ayan, nakita natin yan. Gumawa tayo ng sarili natin example na lang. Tsaka syempre, itong maganda dito, yung rods, may fraction. No, yung sa gitna ng rod, yung sa any point in the rod, plus yung sa pinakadulo. Yan. So, dito rin mapapractice yung ating fractions. So, yun, yung nakuha natin. No? Yung 4/12, sinimplify lang natin 1/3. So, yun, 1/12 at saka yung 1/12 at saka 1/4. Halimbawa, para maghanap ka ng common denominator, syempre, multiply by 3 yung 1/4. So, yun na yun. I mean, mapapractice din dito yung knowledge natin about fractions na maraming nahihirapang estudyante, lalo na yung mahihina sa math katulad ko. So, yun lang pa.